Anong legasiya ang gusto mong maiwan sa mundong ito? Gusto ko kasi mag-iwan ng legacy na being a singer-songwriter. Kasi marami mga singer, magagaling na mga singers, pero hindi lahat ay nakakasulat ng kanta. So, I mean, ayun ang sa tingin ko pinakaiba ko. Kasi ako, I've written almost 1,000 songs. Marami pang mga nasa baul na hindi pa nare-release. So, I mean, yun na gusto ko maiwan ko ang legacy being a singer-songwriter. Okay. Bago ako matapos, Miss Dayan, sa ating pag-uusap, isang malambing na tanong. Kailan ka ba humingiti kapag nag-iisa ka? All the time. All the time. All the time. Kasi I realize how blessed I am. I love my family. I love my kids. I love my husband. And kahit na minsan stress ako sa work, I still love my job. And I love my music. There's a lot of things to be smiling about. Miss Dayan, bilang naninirahan sa Amerika, and syempre, typical, no, na katulad mo ay nakaranas ka din na ang mga magulang ay nag-ibang bansa. Nais kong malaman mula sa iyo na matagal nang naninirahan dyan sa Amerika, ano ang nais mong ibahagi sa mga nanunood sa kwentong Pilipino na ang buhay sa pag-ibang bansa ay hindi ganoon kadali para isipin ng mga naninirahan sa Pilipinas? Oh yeah, yun ang parang misconception. Alam mo na, dito ka nakatira na marami kang pera. So hindi po kami mayaman. Kasi talagang todo kahit kami dito, maraming bills, mahal ang mga bilihin, especially here sa California. Naku, ang mahal ng mga gas, mahal ng groceries. So, hindi po ako, nagtatay ng pera. Alam mo yung maraming, nag-iisip na, no? Na marami kang cash, marami kang pang Gcash. So, hindi po. Na, syempre, kung dollar din ang dito, ang cost of living. So, hindi po. Siguro kung sa Pilipinas si co-convert, mas malaki, di ba? Pero hindi pa rin. Oh, mayaman. Hindi pa rin. I wish. Sana all. Alam ko na ang mga anak mo ay hindi pa ganoon, wala pa sa pagiging legal na edad, no? Ano ang pangarap mo para sa mga anak mo? Number one, syempre makatapos sila na pag-aaral. I help them with their homework all the time, and my husband, Mike, also help them in mga may extracurricular activities sila. Tristan, yung panganay ko sa baseball, mahilig. And then Nathan naman, may bunso, sa arts naman, mahilig siya mag-painting. And sumali na rin siya sa musical theater last year. So siya pareho naman silang kumakanta, pero recently parang nare-realize ni Nathan na gusto niya rin kumanta. Sa musical theater naman. So, I wish the best for them to love going to school. Hopefully they can finish one day, and also they follow what their hearts desires. Kung anong gusto nilang gawin sa buhay. Support lang tayo dyan. Okay. Ano naman ang nais mong sabihin sa iyong napaka-supportive na asawa? Oh, thank you so much, Mike, my husband, for being very supportive, kasi nahayaan niya lang ako. If I do music, like I'm here in my music studio late, I do record here a lot. And sa gabi, like in the middle of the night ko ginagawa habang tahimik. He just lets me do whatever. And hindi siya controlling, kasi siguro yung ibang guys, I don't know, baka controlling ka na, like, matulog ka na. Ano ginagawa mo? And pag busy sa band or gigs, support na siya. So, I'm very thankful. Thank you so much for your love and support. Sa mga magulang mo, ano ang nais mong sabihin? Dahil sa kanilang isang desisyon, nagbago ng buhay mo hanggang ngayon. Thank you so much to my mom for raising me this way. She's a very strong woman.
Kasi nga, like I said, my dad worked in Saudi. I grew up without my dad most of the time kasi nga 13 years siya nasa Saudi. So my mom was very strong and nasa Olonga po kami. Laging binabaha. Hanggang ngayon, di ba, binabaha pa rin siya. Hanggang ngayon, and nung lumalaki ako, binabaha palagi. And I can't imagine my mom, how she used to go through all that mga calamities. Tapos pumutok yung pinatubo noon. I was only 7. You know, she went through all that. She was a very strong woman and she raised me. She trained me to work, you know, household chores. Like I said, nagluluto na ako, 9 years old pa lang ako. So I'm very thankful. And I'm also thankful for my dad for being very hardworking na nasa Saudi siya at to provide for us, you know. And nakapagtapos naman kami ng pag-aaral, mga kapatid ko. And I became this way kasi nga the way they raise us. Me and my sisters. Miss Dayan, ano ang nais mong sabihin sa sarili mo? Nice ko sabihin sa sarili ko that I'm very proud of me. We're being strong and resilient. And kahit na tuman ako sa pinakamatinding pagsubok. Like I said, I got betrayed 2 years ago. Actually, magti 3 years ago na pala. Pero nakabangon ako. And siguro yun ang masasabi ko na pinaka-darkest part ng aking buhay. Yung nangyari sa akin na yun. But connected to sa concert ko, by the way. Huwag na lang natin kung ano talaga yung details. But hindi, kahit na I got heartbroken dun sa aftermath noon, I was resilient kasi, I mean, it didn't stop me. I even released more music. I even graduated with an audio and music diploma. So I didn't stop. So I'm very proud of me. Thankful and blessed. Okay, Miss Dayan, bago tayo magtapos ngayon, bibigyan muli kita ng pagkakataon na imbitahan ang mga nanonood sa Kwentong Pilipino ng ilan pang mga kantang lalabas muli sa iyong platform. Yes, mga ka-Pilipino, abangan niyo po ang Second Chance, ang aking country pop ballad single na mag-out po sa January 9 sa Spotify and all other digital platforms. And also on January 23, as a songwriter, yung kata ko po na How to Let You Go na interpreted po by Nance Del Rosario, former singer of Inner Voices. Abangan niyo po yan. And also my newest album, On the Works, A New Day. Abangan niyo po yan sometime this year. Okay. Mga ka-Pilipino, ang daming nakalinya na gustong ibahagi sa atin ni Miss Dayan de Mesa. Sana po supportahan po natin ang isang Pilipinang kahit malayo po dito sa Pilipinas ay gumagawa pa rin ng sariling marka sa mundo ng musika. Miss Dayan, mula sa aking puso, Happy New Year at maraming salamat muli sa panayam na ito. Thank you so much, Roy and Kwento Pilipino for having me again. Okay, mga ka-Pilipino, gaano man kalayo ang ating kinaroroonan, mananatili pa rin sa ating puso kung ano ba talaga tayo. Tayo ay Pilipino, palaban at matatag sa buhay. Katulad ni Miss Dayan, pinangarap ng iilan sa atin na makarating sa ibang bansa o sabihin natin Amerika, pero patuloy pa niyang hinahanap ang sarili niyang pagkakakilanlan sa mundo ng musika sa kabila ng pagkakaroon ng malawak na oportunidad mula sa Amerika. Miss Dayan, mula sa Kwentong Pilipino, maraming salamat, congratulations, and good luck sa mga bago mong kantang lalabas ngayong taon. Thank you so much. Mga ka-Pilipino, hanggang dyan na lamang ang aking panayam sa nag-iisang Miss Dayan de Mesa mula sa Amerika. Hanggang sa muli nating paglalahad dito lamang mula sa Pilipinas ng mga Kwentong Pilipino. Thank you.